Sports opening sa ibang bansa. Ito po ang pinapakita sa napakaraming taong nanonood doon kahit sa online. Mga bulgaran at hayagang mga satanic figures. Pentagram na sumisimbolo sa Church of Satans. Merong devil character. Merong mga apoy na alam natin na sumisimbolo sa hell. Merong Latin na hindi natin maintindihan yung nakasulat po dyan. Ngayon, marami na pong nag-react ng mga Christian vlogger patungkol po dito. Pero gusto kong maunawaan, malipas man po ang trend na ito, marami kayong kapupulutang aral po dito. Lahat po ng nakita dito sa sports event ay isang malinaw po na pagpapahayag na ninormalize ang demonic, satanic, witchcrafts, spell sa mga tao. Sabihin man po natin ito ay isang opening ceremony sa isang game na kunwari art lang ang pinoportray. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, alam natin na ito ay napaka-demonic dahil ang mga gumagawa po nito, mga nasa likod ng impluensya ni Satan at ng Antikristo. Ngayon, hindi na po ito kabigla-bigla. Hindi lang po sa mga ganitong ceremony pinapakita ng mga first world country kung ano ang kanilang pinaniniwalaan o gusto nilang ipakita sa mga tao. Dahil kahit sa music industries, music videos, concerts po ng mga sikat na tao, ganito ang pinapakita. Puro demonic and satanic, witchcrafts. Kasi nga po alam nila na kapag yan ang ginawa nila ay sisikat, pag-uusapan, magte-trend, popularity, kita ng pera, kahit alam nila na masasaktan ng Panginoon. Marami nga po sa mga sikat na tao, kahit na alam na po nilang mali yan dahil mga Christian sila, mas gagawin po nila. Kasi nga, pagkakaroon ng maraming pera rin po ang paggawa ng ganyan. Pag-uusapan po talaga yan. Hindi lang doon sa lugar nila, kundi all over the world, kahit sa social media. Tanda lang yan kapatid na tayo nasa huling panahon. Tingnan mo na lang, kahit alam nating mali, pero bakit parang nagbubulag-bulagan yung mga tao at parang okay lang sa kanila na may lumilitaw na ganyan kahit na ito ay demonic at satanic, kasi nga meron ditong spell at na-spread ito sa mga tao, kaya nahuhook yung mga tao, bulag-bulagan sa mga katotohanan, nanonormalize sa mga bagay na yan kasi nga hindi alam na maraming tao na merong spiritual battle, merong nasa likod ng mga bagay po na yan, at si Satan po yan. Ilalayo tayo sa Panginoon. Ilalayo tayo sa katotohanan. Tingnan nyo po yung Latin word po na yan. Hindi alam yan na marami. Pero kung pag-aaralan nyo, merong ibig sabihin po yan. Makinig ka. Hear us, O Lucifer, and arise from the abyss. Take our souls to light us, O morning star, and arise from abyss. Take our soul. Ang tinatawag nila dito hindi ang Diyos kundi si Lucifer. Si Lucifer ay si Satan, the enemy of God. Sabi ng Isaiah chapter 12 verse 12, "How you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning, you have been thrown down to the earth, you who destroyed the nation of the world." Malinaw po sa binasa natin na binagsak si Satan at dinadaya niya ang napakaraming tao dito sa mundo. Yung magandang creation ng Diyos, pilit niyang winawasak kahit nasa Genesis pa lang. Sa panahon po natin, patuloy siya nandadaya. Pero hindi alam na maraming tao. Isa pang pag-usapan po natin dito, yung abyss na binanggit po doon sa spell. Yung abyss, ang pinaglalagyan ng mga fallen angel kasama si Satan. Revelation 20 verse 3, "The angel threw him into the bottomless pit, which he then shut and locked, so Satan could not deceive the nation anymore until the 1,000 years were finished. After, he must be released for a little while." Kasama si Abaddon na nasa abyss po, nasa ikalaliman ng mundo pong ito. Papakawalan sa huling panahon. Ngayon si Satan, dyan din po siya ilalak. Kaya yung abyss po na yan, hindi yan para sa Diyos, para yan kay Satan at sa kanyang mga kampon. Gusto nilang pakawalan yung mga nakatago po dyan. Yan ang itinatanim ni Satan sa mga tao, sa mga kabataan nakakapanood, sa mga adult na hook na sa mga bagay po na yan. Ang mga tao ay kuhang-kuha ni Satan kasi nga sa mga signs and wonders, sa mga himala, sa mga kakaiba na ginagawa po nila, at kuhang-kuha yung atensyon ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Totoo lang, kung hindi mo pa alam, ang bright morning star hindi talaga si Satan. Si Jesus po talaga yan. Gusto lang ni Satan maging ka-level. Pero hindi nangyari po yun. Kasi kahit maging ka-level niya ang Diyos, hindi mangyayari dahil sobrang makapangyarihan ng Panginoon. At tinalo nga po siya ng Diyos dito eh. Kaya yun ang gagawin niya. Dayain na lang yung mga tao.
doon siya magiging parang panalo. Pero tatandaan nyo po, matagal nang tinalo ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ng kasalanan kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Revelation chapter 22 verse 16, I, Jesus, have sent my angel to give you this message for the churches. I am both the source of David and the heir to his throne. I am the bright morning star. Isang malinaw na pangaagaw ni Satan yan. Ang bright morning star talaga si Jesus. Pero nilalagay po niya yan sa mga Latin, sa mga spell, sa mga event na ganyan, para i-hook yung tao. Pag sinabing bright morning star, kay Lord, kay Jesus. Pero ang totoo nun, inaagaw niya. Tapos makikita nyo, abyss, lilitaw, si Lucifer, at ang nasa likod nito, si Satan. Para i-normalize na tama yung ginagawa nila. Ngayon, kung babasahin po natin yung mga prophecy before the end times, tatalunin ng Panginoon kahit yung mga maglilitawan mula po sa abyss. Revelation chapter 20 verse 7, when the 1,000 years come to an end, Satan will be let out of his prison. He will go out to deceive the nations, called Gog and Magog, in every corner of the earth. He will gather them together for battle, a mighty army, as numberless as sand along the seashore. And I saw them as they went up on the broad plain of the earth, and surrounded God's people and the beloved city. But fire from heaven came down on the attacking armies and consumed them. Then the devil who had deceived them was thrown into the fire lake of burning sulfur, joining the beast and the false prophet. There they will be tormented day and night forever and forever. Kaya nga po sa agenda ni Satan at ng Antikristo sa panahon po natin, huwag po kayong magpapadaya. Kailangan yung gospel po ang paniwalaan natin, yung Bible. Panghawakan natin yung salita ng Diyos at patuloy na i-normalize ang Word of God. Hindi yung mga bagay na ini-implement ni Satan at ng mga taong nasa likod ay si Satanas. Kaya kapatid, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Ang mahalaga po dito, alam po natin kung ano yung totoo at ano yung dapat nating sabihin sa mga tao. Yung salita ng Diyos at yung kaligtasan na bumula sa Panginoong Jesucristo. Ipamuhay natin yung salita ng Panginoon. Salamat po kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. I pray na patuloy na lumalim ka sa pagkakilala sa Diyos at sa salita ng Panginoon. Gabayan ka ng Holy Spirit sa pagpapatuloy mo sa pananampalataya. At kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka, follow ka, and subscribe ka. Salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.